una sa lahat. Si Atong po ay bumibiyahe nang di kumukulang ng 20 ang bodyguard lagi. Sanay po yan sa marahas na paraan para masolusyonan ang kanyang mga problema. So we consider them armed and dangerous. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Pabuya para maaresto. Makapagtuturo kung nasaan si Atong Ang, bibigyan ng 10 milyong piso ng DILG. Siguro, Protect Patidongan, pamilya ng mga nawawala sa bungero na nawagan sa pamahalaan na ingatan ng whistleblower na si alias Totoy. State witnesses, dating district engineer ng DPWH na si Henry Alcantara at 3 iba pa, pasok na sa Witness Protection Program kaugnay sa flood control scandal. Bring Bunoan home, aligasyong mali-mali ang lokasyon ng flood control projects na sinumite kay PBBM. Dapat umanong sagutin ng personal ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Tinuturing ng state witness sa flood control scam ang 3 dating opisyal ng DPWH at isang kontraktor. Pero hindi raw ibig sabihing lusot na sila sa lahat ng asunto. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, sino-sino ang pasok bilang state witness? Jiggy, kabilang sa pinangalanan ng DOJ na state witnesses na ay sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH District Engineer Henry Alcantara at dating DPWH NCR Regional Director Gerard Opalencia, pati na rin ang kontraktor na si Sally Santos na may-ari ng Symes Trading Construction. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, nakikipagtulungan sila para mapalakas ang mga kasong isasampa laban sa iba pang mga sangkot sa flood control scam. Pasok na rin ang 4 sa Witness Protection Program at alinsunod sa kanilang Memorandum of Agreement ay kailangan nilang ibalik yung pera na iligal nilang nakuha mula sa mga proyekto ng DPWH. Sa ngayon, higit 316 million pesos na ang naibalik nila sa gobyerno. Sa kabuuan, aabot sa 1.5 billion pesos ang inaasahan ng DOJ na ibabalik ng 4 na state witnesses. Paglilinaw naman ni Vida, hindi ibig sabihin ay lusot na sa asunto ang 4 na state witnesses sa iba pang reklamo na kinasasangkutan nila. Pakinggan natin ang pahayag ni Justice Secretary Vida. Isa po sa karapatan ng mga state witnesses na ina-admit po sa programa is to be discharged from criminal liability. So yun po yun. Doon po sa particular na kaso na tinutulungan namin sila, ha? Opo. Yung tinutulungan nila kami. Pero kung halimbawa, may isa kang kaso na ibang usapin, di ba? Ibang usapin na tulad po ito, yung mga nag-a-apply po ng state witness dun sa mga ghost project, no? Medyo hindi po namin matimbang yon ng kasukulang bigat. Bakit? Kasi sa ghost project, bayad yung contractor, di ba? Bayad yung contractor, di ba? Pag tiningnan yung project, wala yung project. So saan mo pa kakailanganin yung state witness doon? Di ba? So kakasuhan mo na sila. At Camille, sino nag-apply pero hindi tinanggap sa Witness Protection Program? Jiggy, hindi pumasa sa evaluation para maging state witnesses itong sina dating DPWH Assistant District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Batay doon sa kanilang mga isinumenting ebidensya at dokumento, hindi raw ito sapat para sila ay hindi sampahan ng reklamo. Sa ngayon, nasa 24 na reklamo kaugnay ng flood control scam ang nakabinbin sa DOJ. 3 rito ay reklamong plunder na iniimbestigahan kung saan sangkot dito sina dating Congressman Zaldico, dating Senador Bong Revilla at Senador Jinggoy Estrada. At Camille, may bagong impormasyon na bang natanggap ang DOJ tungkol kay dating Secretary Manuel Bunoan?
Yes, Jiggy, nakipag-ugnayan nga itong abogado ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kay Secretary Vida para nga ipaalam kung bakit hindi agad nakabalik ng Pilipinas ang kalihim. Nagkaroon daw kasi ng komplikasyon sa operasyon sa asawa ng dating kalihim, pero sinabi raw ni Vida na dapat ay ipaalam sa kanila kung kailan babalik si Bonoan at kung saan siya nakatira sa Amerika. Sa ngayon, wala pang reklamo na nakasampa laban kay Bonoan sa DOJ. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Number 1 most wanted na ng bansa si Atong Ang. Kinawag siyang armed and dangerous ng mga otoridad. Live mula sa Camp Crame, nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, anong mga hakbang ng mga otoridad para matunton si Atong Ang? Jiggy, nag-alok nga ng 10 milyong pisong pabuya ang DILG sa sinumang makapagtuturo sa kinaroroonan ni Atong Ang. Yan nga ay matapos maglabas ng arrest warrant ang korte laban kay Atong Ang at sa 17 iba pa kaugnayan doon sa kaso ng pagkawala ng mga sabungero. At nanawagan naman itong si DILG Secretary John Vic Remulla kay Atong Ang na sumuko na lamang. Narito ang pahayag ni DILG Secretary Remulla. Yung pagtatago ay simbolo ng iyong hindi pagtanggap at pag-iwas sa mga paratang laban sa iyo. If you become a fugitive from the law, then we will treat you like a fugitive. Jiggy, sinabi rin ni Secretary Remulla na itong si Atong Ang may tuturing na armed and dangerous. Jiggy. At Brian, yun nga, no, sa payag ni Secretary Remulla, nasa 20 bodyguard ang dala-dala nito tuwing umiikot. So ano ang balak ng mga otoridad kung sakaling maano nila ito, matsyempuhan sa isang lugar? Jiggy, sabi nga ni Secretary Remulla ay naniniwala siya nga may kakayahang lumaban at pumalag itong si Atong Ang oras na siya ay aarestuhin na. Lalo't nga siya ay sinasangkot doon sa pagkamatay ng nasa mahigit 100 katao. Narito muli ang pahayag ni Secretary Remulla. Si Atong po ay bumibiyahe nang hindi kumukulang ng 20 ang bodyguard lagi. Sanay po yan sa marahas na paraan para masolusyonan ang kanyang mga problema. So we consider him armed and dangerous. Pero may garantisya po kami na walang EJK. Wala pong extrajudicial killing na plano ang PNP. Jiggy, na-revoke naman ng PNP yung license to own and possess firearms nitong si Atong Ang, pati na yung firearms registration ng 6 na baril na nakapangalan sa kanya. Jiggy. At sa tingin ba nila ay nasa Pilipinas pa si Atong Ang, considering na madali nga sa kanya na lumabas ng bansa rin? Jiggy, yan naman yung tiniyak ng Bureau of Immigration na nasa Pilipinas pa rin naman daw itong si Atong Ang. At nauna na rin humiling ang gobyerno na mapasama itong si Atong Ang sa red notice ng Interpol para nga sakaling mangyari yan ay may kakayahan na yung ibang mga law enforcement agencies ng ibang mga bansa na arestuhin rin siya kahit pa ito ay nakalabas na ng bansa. Samantala, Jiggy, mula doon sa 18 individual na nabigyan ng arrest warrant, kaugnay nga yung kaso ng mga missing sabungeros ay itong si Atong Ang na lang yung hindi pa na-aresto hanggang sa ngayon. Yan muna ang latest mula dito sa Camp Crame. Balik sa Jiggy. Yan pong ulat ni Brian Castillo live mula sa Camp Crame. Bagamat walang senyales na lumabas na ng bansa si Atong Ang, wala rin daw itong pahiwatig na susuko siya sa mga otoridad. Live mula sa San Pablo City, Laguna, nangunguna sa balita si Dave Abuel. Dave, kumusta ang paghahanap dyan kay Atong Ang? Jiggy, pinuntahan nga ng NBI Laguna District Office ang isang farm dito sa San Pablo, Laguna kanina. Sinasabing pagmamay-ari ito ng isang politiko. May natanggap daw kasing impormasyon ang NBI na minsang nagpunta sa lugar na ito si Atong Ang. Nakausap ko ang isa sa mga gwardya sa farm.
Kilala raw niya si Ang dahil napapanood niya ito sa balita pero ni minsan daw ay hindi niya nakita ang negosyante sa farm. Jiggy, nagtungo rin ang Mandaluyong Police sa address ni Atong sa Mandaluyong para isilbi sana ang warrant of arrest. Pero wala rin ang negosyante roon. Jiggy. At Dave, wala pa bang pahiwatig talaga si Atong Ang na susuko siya sa mga otoridad? Jiggy, ayon sa NBI, wala silang natatanggap na surrender feelers o yung pahiwatig mula sa kampo ni Ang na may balak itong sumuko. Ang hamon ng mga otoridad sa kanya, patunayang inosente siya. Pakinggan natin ang pahayag ni Prosecutor General Richard Fadulion. Ang pinakamagandang pruweba niyan ay ang pagsuko at ang pinakamagandang lugar para ipahayag mo ang iyong mga ebidensya na nagpapatunay na wala kang kasalanan ay sa husgado. Jiggy, kahapon nga ay sinubukang ihain ang arrest warrant sa dalawang farm sa Batangas at Laguna na sinasabing pagmamay-ari ni Ang. Pero mga caretaker lang at iba pang tauhan ang inabutan ng mga otoridad. Sa kabila niyan, tiniyak ng NBI na magpapatuloy ang malawakang paghahanap kay Ang. Yan muna ang latest mula rito sa Laguna. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Dave Abuel live mula sa San Pablo City, Laguna. Susunod, dating House Speaker Romualdez tinangging may transaksyon siya sa mga diskaya. At sa Malacanang na nanggaling dating DPWH Secretary Manuel Bonoan dapat umuwi ng bansa para sagutin ang mga aligasyon sa kanya sa flood control scandal. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Itinanggi ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang aligasyong nagkaroon siya ng transaksyon sa mga diskaya. Live mula sa Batasang Pambansa nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ng paliwanag ng kampo ni Romualdez sa isyong ito. Jiggy, wala nga raw basihan itong aligasyon ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson na ginamit ni dating House Speaker Martin Romualdez bilang front ang mga diskaya sa pagbili ng bahay sa isang mamahaling subdivision sa Makati. Pakinggan natin itong pahayag ng abogado ni Romualdez. Representative Romualdez has no knowledge nor involvement in the purported transaction. Representative Romualdez has not met the diskayas and has only heard of them based on what is being said in the media. As such, the claim in the report about using the diskayas as a front in a property purchase is outright baseless. Representative Martin Romualdez respects institutional processes and is confident that any fair and evidence-based inquiry will ultimately prove him right. Jiggy, sinabi nga ni Senator Lacson na kasama sa mga tatalakayin sa pagdinig na Blue Ribbon Committee sa Lunes itong aligasyon na nag-uugnay kay Romualdez sa mga diskaya. Inibitahan na raw ng komite yung dating may-ari ng biniling bahay ni Romualdez para hingin nga yung kanyang testimonya. Jiggy. At Marian, kung evidence-based inquiry ang hinahanap ng kampo ni Romualdez, kung may ebidensyang grupo ni Senator Lacson sa Lunes, dadalo kaya dyan si Congressman Romualdez? Ako, Jiggy, wala pang ang impormasyon mula sa kampo ng dating House Speaker kung dadalo siya sa Senate hearing, pero dati na ngang naging hadlang sa pagharap ng mga kongresista sa Senate hearing yung tinatawag na interparliamentary courtesy. Isa itong unwritten rule, Jiggy, na sinusunod nga ng mga magkahiwalay na kapulungan ng Kongreso. Patuloy pa rin nating aabangan yung update mula sa kampo ni Romualdez kung dadalo siya sa pagdinig sa Senado sa Lunes. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa iyo, Jiggy. Yan po ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Nanindigan ng Malacanang na dapat umuwi ng bansa si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Live mula sa Pasig City, nangunguna sa balita si Rainiel Pawid. Rainiel, sabi ni Senator Lacson, mali-mali yung mga binigay na coordinates ni Bonoan sa Pangulo kaugnay sa mga flood control projects at ano ang sinasabi dito pa ng Malacanang.
Jiggy, naging matipid nga yung komento ng palasyo dito sa inihayag ni Senator Ping Lacson ukol nga sa umano'y false info na inilatag naman nitong si dating Secretary Manny Bonoan sa palasyo. Libo-libong maling grid coordinates yung isinumite umano nitong si Bonoan nga kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahilan naman para magkaroon din ng 400 na palyadong ang mga datos doon naman sa pagbisita o mga ininspeksyon na flood control projects ng Pangulo. Sabi naman ni Lacson, posibleng cover-up yung ginawa na ito o inisyatiba na ito ni Bonoan dahil nga kung meron daw 4 o 5 mga proyekto nga na maling mapuntahan itong Pangulo ay mawawala naman ng tiwala yung publiko dito nga sa katatagan naman nitong isumbong sa Pangulo website. Sa huli naman, ang sabi lamang ng palasyo ay kailangan umuwi na nga ni Bonoan dito sa Pilipinas. Pakinggan natin yung pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Mahirap pong i-generalize. Dapat specific po tayo kung anong project yung sinasabi. May mga pagkakataon po na discovery po mismo si Pangulo na may ghost projects at may mga anomalyang flood control project, yun po, verified na po yun. Pero kung iba pa po at very general po yung sinasabi natin ngayon, hindi ko po mako-confirm. So kailangan po nating i-verify yung mga ibang sinasabi ni Senator Lacson. I cannot speak for former Secretary Bonoan. Hindi ko po alam kung anong mga sinabi niya at kung anong pinangako niya at kailangan lang po siya talaga makabalik sa Pilipinas. At kung tutuusin, parang ang nalalaman ni Bonoan parang alakabral na napakarami dahil sila mismo yung nasa sentro ng DPWH. So, yung ibang ahensya, gaya ng Ombudsman, kaya bang umaksyon dito sa usaping ito, Rainiel? Jiggy, sabi naman ni Ombudsman Boying Remulla, kaya naman daw. Pero sa ngayon ay kailangan nga raw na makauwi nga muna nitong si Bonoan dito sa Pilipinas dahil pawang tila overstaying na raw talaga ito doon nga sa Amerika. At posible raw na maipa-deport din ito dahil nga sa mas pinatindi na international laws na pinatutupad naman nitong Trump administration. Ayun nga, sabi ni Remulla, kailangan dito sagutin lahat nitong si Bonoan yung kailangan niyang sagutin o yung mga alegasyon na ito. Hindi naman isinasantabi nitong si Remulla na posibleng ilang DPWH officials din yung nagkamali doon sa grid coordinates. Pakinggan natin yung pahayag ni Remulla. They can actually deport him already. Kahit nag-apply siya ng extension of stay, pag hindi ginagrant yan, technically pwede siya pong sipain pa uwi rito. US State Department. ICE. Nung tinitingnan namin yung 421 ghosts, marami talagang improbable. Kaya alam namin, nanggaling din sa sa First District Bulacan yung coordinates na binago. Kaugnay naman, Rainiel, sa pagpapauwi kay Zaldico, ano ang update dito ng Malacanang? Jiggy, porsigido rin yung Malacanang na mapauwi nga itong si Ko at harapin yung mga aligasyon din laban sa kanya na may kinalaman din dito nga sa mga flood control project. Sa ngayon ay napag-alaman o may mga impormasyon na nasa Portugal itong si Ko at gumagamit nga ng Portuguese visa. Meron ding ilang mga impormasyon na gumagamit din siya ng European Golden Visa bilang isa namang investor. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan pong ulat ni Rainiel Pawid live mula sa Pasay City. Sa ibang balita, nanawagan ng makaanak ng mga nawawalang sabungero na paigtingin ang pagtugis kay Atong Ang. Dapat din daw protektahan ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Ian Suyu. Ian, sa ngayon na hinahanap na nga ito si Atong Ang, ano ang nararamdaman ng mga pamilya ng biktima? Gigi, magkahalong emosyon nga ang nararamdaman ng mga kaanak ng mga nawawalang sabungero. Para sa kanila, malaking development yung issuance ng arrest warrant laban kay Atong Ang, pero hindi daw sila mapapanatag hanggat hindi na-aresto ang nasabing negosyante. Kanina nga, Gigi, eksklusibo nating nakausap ang isa sa mga kaanak ng mga nawawalang sabungero. No? Yan si Charlene Lasco. At ayon sa kanya, ilang taon din silang pinaikot-ikot ng mga tauhan ng NBI at PNP bago sila bigyan ng karampatang atensyon. Kapatid ni Charlene, ang isabong master agent na si Ricardo Lasco na naiulat na nawawala noong 2021. Nangangamba pa rin sila lalo't alam daw nila na maimpluwensya itong si Atong Ang at baka ito rin daw yung dahilan kung bakit ngayon nakakapagtago pa rin siya.
Pakinggan natin yung naging pahayag kanina ni Charlene Lasco. I think he's still here. Medyo gumagawa lang ng buwelo yan. I'm sure kilala rin ng mga pulis sila, no? So, gumagawa lang ng buwelo yan. Kung kailan siya lalabas. Gumagawa pa siya ng aksyon. Baka mo contact pa dun sa mga kanyang kausap. But we are hoping na nandito pa rin siya because I know deep within him, gusto na rin niyang sumuko. So we are watching this policeman kung ano ang nagiging takbo ng aming investigation. Jiggy, nanawagan naman ang grupong Justice for Missing Sabungeros Network sa mga otoridad na mas paigtingin yung pagtugis kay Atong Ang. Naniniwala raw kasi sila na nasa Pilipinas pa rin ang negosyante pero malaki ang posibilidad o hindi malabong mangyari na makatakas raw ito sa bansa at magtungo sa ibang bansa. At iyan, ano pang hinihiling ng mga kaanak ng biktima sa ngayon? Jiggy, nananawagan nga rin yung mga kaanak ng mga nawawalang sabungero na protektahan daw sana ng pamahalaan ang whistleblower na si alias Totoy o si Julie Dondon Patidongan. Si Patidongan, kung matatandaan natin, yung nagsiwalat ng mga nangyari sa mga nawawalang sabungero na nagdulot nga ng paglulunsad ng search and retrieval operation sa Taal Lake sa Batangas. Narito ang pahayag ng kaanak ng isa sa mga biktima. Actually, sila ang buhay namin, dito sa magiging kaso natin. Sila yung naging pinakamalaking bagay na naibigay sa amin na may direct, hindi naman na in a way direct participation kasi alam nila kung anong nangyayari. Tapos pinakamalapit na tao na empleyado ni Atong Ang. So, hindi ka magdadalawang isip, talagang mataas ang batting average, precise, exact. Jiggy, nauna nang itinanggi ng kampo ni Atong Ang mga alegasyon na yan pero may nakitang sapat na basehan ang DOJ kaya dahilan kung bakit gumugulong pa rin ang kaso hanggang sa ngayon. Yan muna ang latest mula dito. Jiggy? Yan ang ulat ni Yansuyo live mula sa TV5 Media Center. Susunod, Pangulong Bongbong Marcos nangakong may mananagot sa pagguho ng landfill sa Cebu City. At Executive Secretary Recto muling sinampa ng plunder at graft kaugnay ng PhilHealth Fund transfer. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Nadagdagan pa mga na-recover na bangkay sa gumuhong landfill sa Cebu City. Live mula sa Cebu City, namumuna sa balita si News 5 Visayas correspondent John Aroa. John, ilan na ang nasawi sa trahedyang yan? Jiggy, sa huling tala ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, umakyat na ngayon lang sa 25 ang mga nasawi sa trahedya. Sa ngayon, 12 pa ang nawawala. Hanggang ngayon, Jiggy, ay nagpapatuloy pa rin ang search and retrieval operations. Malaking hamon rin ngayon ang masamang panahon. Banta rin daw sa operasyon ang nagbabadyang epekto ng bagyo. Nakaapekto raw sa kanilang search and rescue operation ang pag-uulan. Kaya tuwing umuulan, sinususpende ng mga rescuer ang kanilang operasyon dahil posible kasing magkaroon ulit ng pagguho. Marami pang malalaking debris sa lugar. Pahirap pa naman sa mga rescuer ang presensya ng methane gas na lubang napakadelikado sa kalusugan ng mga rescuer. Kaya kalkulado raw ang kanilang mga galaw para di rin sila madisgrasya. Karamihan sa mga nasawi nakuha mula sa bahagi ng Materials Recovery Facility. Jiggy. At dyan, bumisita ang Pangulo dyan kanina. Ano ang sinabi niya sa mga taga-riyan sa lugar? Jiggy, nangako si Pangulong Bongbong Marcos na tutulungan niya ang mga biktima ng trahedya. Sa kanyang pagbisita para pasinayaan ang isang shipyard sa Cebu, humingin ang Pangulo ng isang minutong katahimikan para sa pagdasal o ipagdasal ang mga biktima ng pagguho sa Binalao landfill. Ikinalulungkot daw ito ng Pangulo at nakikiramay siya sa mga pamilya ng mga biktima. Nangako rin siyang mananagot ang dapat managot sa insidente. Narito ang pahayag ng Pangulo. Please be assured
that the government is taking all necessary measures to ensure safety, transparency, accountability, and compassionate assistance. Burial support and other forms of aid are now being directed to those who have been affected by this tragedy. Let us stand in solidarity with our fellow Filipinos during this difficult time. Jiggy, nagpapasalamat naman si Cebu Governor Pambari 4 sa ipinangakong tulong ng Pangulo sa mga biktima ng trahedya. Yan muna ang latest mula dito sa Cebu City. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni John Aroa live mula sa Cebu City. Pinaganda ang mga residente sa Albay sa posibleng pag-agos ng lahar dahil sa bagyong Ada. Abiso ng Pag-asa, posibleng maglandfall ang bagyo sa Bicol Region. Nakataas na signal number 1 sa ilang bahagi ng Bicol, Eastern Visayas at Caraga. Nananatili naman sa alert level 3 ang Bulkang Mayon dahil sa pag-alboruto nito. Mahigpit pa rin pinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone. Susunod, mga fixer sa LTO timbog sa entrapment operation. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Inireklamo ng plunder at graft sa Ombudsman si Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr. dahil pa rin niya sa paglilipat ng sobra manong pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si JC Cosico. JC, bukod pa ba ito doon sa naunang reklamo ng plunder din dito sa usaping ito? Yes, Ziggy, these are new complaints laban po dito kina Recto at Ledesma. Kabilang nga po doon sa mga sinampang reklamo itong graft, plunder, technical malversation at grave misconduct. Yung po mga nagsampa ng kaso ay grupo po ng mga doktor, abogado at health advocates. Kaugnay po yan ng sinasabing illegal na pagsasauli ng 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth sa National Treasury noon pong 2024. At noong mga panahong po yan, si Recto ay Finance Secretary. Nauna na pong dineclare ng Supreme Court na unconstitutional ito pong paglipat ng pondo. Narito po ang pahayag ng complainant. As I said earlier, this involves public funds. And these public funds are reserved for PhilHealth. And these reserved funds for PhilHealth were returned by the order of the Secretary of Finance. And this will be used for unprogrammed appropriation, which we may probably think about flood control and others. And we believe that these are violation of our laws. JC, may sagot na ba sina Recto at Ledesma tungkol sa bagong kaso na kinakaharap nila? Jiggy, binasa nga ni Yusek Claire Castro sa Palace Press Briefing kanina yung pong pahayag ni Recto. Pakinggan po natin. We respect the right of any individual or group to seek redress through the legal process. At this time, we have yet to receive a copy of the complaint. To reiterate, no less than members of the Supreme Court have already opined that no criminal liability can attach to the Secretary of Finance, now E.S. Recto. Wala pang ang statement itong si Ledesma dito po sa panibagong complaint na inihain po sa kanya dito po sa Ombudsman. Ayon naman po kay Ombudsman Remulla ay daraan po sa kanilang evaluation itong reklamo laban kina Recto at Ledesma. Ito po ay yung second complaint na final po sa kanila kaugnay po ng isyong ito dahil po noong December ay naghain po ng similar na complaint itong Save the Philippines Coalition. Jiggy, balik sa iyo. Yan pong ulat ni JC Cosico live mula sa Quezon City. Timbog ang mga fixer sa entrapment operation ng LTO at mga pulis. Tiniyak naman ng LTO na lilinisin nila ang kanilang hanay. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, ilang fixer na huli sa naturang operasyon?
Jiggy, 39 fixers ang nahuli sa isang entrapment operation ng Land Transportation Office at ng pulisya. At sa bilang na ito, 24 yung nahuli doon sa central office ng LTO sa East Avenue, habang ang iba naman ay sa iba't ibang opisina ng LTO dito lang din sa Metro Manila. Ang sabi ni LTO Chief Marcos Lacanilao, hindi naging madali para sa kanila itong one-time, big-time na operation na ito. Yung mga dating liderato daw ng LTO, inattempt na rin daw talaga nila na mabura na itong mga fixer na ito doon sa kanilang bakuran. Pero talagang pabalik-balik pa rin ang mga ito. Pakinggan natin ang pahayag ni LTO Chief Marcos Lacanilao. Kaya lahat yan, buong Pilipinas, yung mga susunod namin na mga huhulihin, kailangan mag-report ang aming mga regional directors sa buong bansa na kailangan may accomplishment every month sa mga ganyan para dahan-dahan natin masilip. At Gerard, anong mga parusa o kasong kakarapin ng mga nahuling fixer? Jiggy, sa ngayon ilaya pa itong mga fixer na nahuli, pero sasampahan daw ito ng reklamo na paglabag sa Anti-Red Tape Act, sa Ease of Doing Business Act at dun sa mga ordinansa kung saan sila nag-ooperate. Ang pakiusap ng LTO sa publiko ay huwag tangkilikin itong mga fixer na ito na kadalasan ay nagdadagdag ng 500 hanggang 1,000 pesos sa kada transaksyon o pwedeng mas malaki pa pala dyan yung kanilang sinisingil. Inaayos na naman daw ng LTO yung mga sistema sa LTO para hindi na kailangang dumaan pa ng publiko dito sa mga fixer na ito. Jiggy. At sa dami nga at tagal na ng mga fixer na ito ay hindi kakaiba o hindi ka panipaniwala na wala silang kasabwat sa loob. So ano yung gagawin din nila dun sa mga tagaloob na kasabwat nitong mga fixer na ito? Tama, Jiggy. Aminado rin naman talaga ang LTO na posibleng may kasabwat o may kapit itong mga fixer na ito sa loob. Kaya naman, patuloy yung paglilinis ng LTO dun sa kanilang hanay. In fact, 2 regional directors, isa mula sa Mimaropa at isa naman ay mula sa Central Visayas, ang nare-assign dito sa central office dahil sa allegations ng corruption. Pero sa ngayon, sabi ng LTO, papalawakin pa itong crackdown na ito laban dito sa mga fixer na ito. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan po ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.